Ikaw, Ginoo, may sulat sa inyo si Senyor Ibarra. Kalinang taon na ka natin ang inaalok natin, Senyor Ibarra, sa kanilang may kasalsan. Magandang araw, Senyor Ibarra. Magandang araw din yan. Magandang araw, Padre Salvi. Halina kayo mga Ginoo, maupo kayo. Maraming salamat din yan kay Padre Salvi at pinanlakan niyo ang aking alok na tumalan sa aking maging masansal. Ibarra, nalaman mo ba yung tungkol sa krimen na nung umatake kay Padre Damaso kahapon? Kriminal. Yung umatake kay Padre Damaso kahapon? Pinata ka si Padre Damaso? Oo, nagpapahinga siya sa kama. Ang sinabing kumanan ay si Alias. Sino? Si Elias? Nagkakamali kayo siguro. So, yes, nagmaneho ng bangka natin kahapon. Kasama niyo sa Angelina, malaking katangahan ang ginawa niyo. Hindi ko naisip na kriminal pala kasama ng iba kung makakasimpe. Mabuti hindi kayo nasaktan. Pakainin natin. Madilim ang gabi, wala ang mga anak. Sisa ang pangalan niya, hindi ba? Siya ang ina ng lalaking pinagbibintangan ng magnanakaw. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin mahanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Sige, Crisostomo, sasamahan ko na rin ang aking mga kaibigan. Magigo. Kailangan ko na rin umalis. Sige. Magandang araw. Nandyan po ba si Senyor Ibarra? Oo, Ginoo. Nasa din po siya. Maaari mo ba siya tawagin? Opo, Ginoo. Senyor Ibarra, pwede patawag ko sa inyo. Patuloy. Maaari na doon po kayo tumulog. Elias, halika, maupo ka. Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko din ang sa'yo. Pero, kalahati pa na ang babayaran kong utang sa'yo. Kaya't huwag ka muna magpasalamat, may ipapagawa ko sa'yo. Magsalita ka. Huwag mong sasabihin sa iba ang tungkol sa mga walang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ka nila ng doctor, pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko, ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan, ang iyong lolo at ang iyong amay may mga kaaway. Kilala mo ang mga kaaway ko. May kilala akong isa, huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan tayo muli magkikita? Kung kailan mo gusto, basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa'yo. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Babayaran ko ang utang ko sa'yo hanggang sa aking kamatayan. Ganon din ako sa'yo, Elias! Matawi yung mga trabaho ang pagsiservo. Abay, oo naman. Paano mo naman sabi? Well, hindi niyo ba nakapansin sa tuwing sumisigaw at nagdadabog si Padre Damaso, siya ay tumataka. May pinag-uusapan ba ako nila? Tuloy mo. Magandang araw, Padre. Banggit lang kasi ng Senyor Ibarra ang pagpapatay na paralan mo. Tungkol diyan pala, walang tungkol sa atin. Kapag para na kasi ang pinag-uusapan, kailangan din natin ng expert. Expert? Wala na talagang mas tatanga pa sa mga Indyo. Hindi ba nila alam kung paano maglagay ng apat na dingding at maglagay ng bubong? At bubong kailangan nila sa isang paaralan. Mahal ko. Ang ganda mo talaga. Salamat, mahal ko. Ang aking kagandahan ay parang bibili. Walang upas ang ngiti. Alam mo kasi yung mga Indyo, kapag may napag-aralan na sila, meron na silang titulo. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para lang sayangin ng pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang isa sa mga ahas na ito ay naparusahan ng Diyos. Sila ay namatay sa bilangguan at sa kasakit. Walang lalapit! Walang lalapit kung ayaw niyo siyang mamatay. Mahal ko! Sasabi lang totoo. Hindi mo man lang nirespeto ang aking ama, Padre. Ang bibig mo'y puno ng kabanalan, pero ang puso mo'y puno ng pagmamalabis. Huwag kayo lalapit. Akala niyo dudumento ang aking damay. Akala mo ba, Padre, mas mataas ka sa ibang tao kaya may karapatang paghusgahan sila? Ang ama ko'y marangal. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa akin at para sa kapakanan ng bansa. Para sa taong ito, pinagbuksan ni Ama ang kanyang pinto. Pinaupo sa sariling lamesa, rinatong kaibigan. Pero ano ginawa ng taong ito?
Pinagbintangan niya, inabon niya, pinakulong niya, pinalitan niya ang bangkay, pinasas niya ang alaala ng aking ama. Mahal ko! Huwag mo itong gawin! Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iuno ko na ang kasal ninyong dalawa ni Crisostomo Ibarra. Ama, huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi na kayo magbabagoan pa siya. Pero huwag ka mag-alala anak ko. Ikakasal ka ba sa iba? Ama! Gusto kong pakasalan mo ang pamangkin ng aking bayaw. Pamangkin ni Don Tiburcio de Espadanya, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit nag-aarti ka? Napakasuto mo na nga dahil pumayag ang pamangkin kong pakasalan ng isang babae na namaligtad ng aking ganda. Anong karapatan niyo para diktahan ng aking puso? Ang aking puso ay nilikha lamang para kay Ibarra at wala ng iba. Sinisigawan mo ba kami? Oo, dahil hindi niyo man pinahalagahan ng aking puso! Napakabastos mong babae ka! Maria Clara, iha, siya ang gusto kong pakasalan mo. Kung di mo siya pakakasalan, magmamadre ka. Ano ang pipili mo? Anong karapatan niyo para magpilihan ako? May karapatan ako. Dahil ako, ang iyong tunay na ama. Bakit pare? Nagulat ba kita? Hindi mo ba inaasahan na dadalaw ako sa kasal mo? Bakit malamig ang amoy mo? Sino ang pakiramdam mo? Sabihin mo sa akin ang problema mo. Alam mo naman ng mga iba na hindi nga kita napagalitan. Bakit? Tungkol ba ito kay Linares? Hindi dahil sa kanya. Mahal mo ba ako? Anak, Kung mahal mo ako, o protektahan mo ang aking ama at pilitin siyang iurong ang kasal namin ni Linares. Basta't buhay siya, kaya kong magdusa at maghirap. Basta't may naririnig ako tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Wala na akong dahilan para mabuhay. Magmamadre na lang ako. Okay ay magpapakamatay. tuwaran mo ko anak sa mga kasalanan ko ngayon. Pumayag ako na may kasal-kasal na lalaking hindi mo naman talaga mahal. Magmamadre na ako. Anak, hindi pwede. Kailangan may kasal ka sa ibang lalaki dahil hindi kita mababantay magpakailanman. Magmamadre ako o magpapakamatay. Anak, piliin mo na kahit sinong lalaki. Okay lang ayos lang sa akin.